Good afternoon po and happy Sabbath po sa ating lahat. Welcome po sa ating pong evening devotional program. At para po sa ating pong devotional ay pangungunahan po tayo ni Sister Sweet Pedera sa pag-aaral po mula pa rin po sa God's Amazing Grace. And bago po siya, tayo po muna ay magsimula sa ating pong pag-aawitan ng opening song at susundan po ng opening prayer na kung pwede po ay si Sister Daniela. And mamaya po and pagkatapos po ni Sister Daniela, tsaka po yung ating lesson na muli po ay pangulahan po ni Sister Sweet at invite ko din po kayo para po sa after po ni Sister Sweet para po sa mga insights. So, yun po yung ating program. Tayo na po ay magsimula sa ating po song. Let's pray. Dear God in heaven, maraming salamat po Panginoon sa buong araw ng Sabat na inyo po kaming ginabayan at muli po kaming makakapag-aral ng inyong mga salita sa gabing ito at bigyan niyo po kami ng katalinuhan na amin po itong maintindihan, and especially Father, ang inyo pong tagapagsalita, nawakan niya po itong maibahagi ng tama at naayon sa inyong banal na kalooban. Patawad sa aming mga nagawang kasalanan, in Jesus' name, Amen. Good afternoon po sa ating lahat. Welcome po ulit tayong lahat sa ating evening devotional. Sa hapong ito, ang ating pag-aaralan ay ang libro ng God's Amazing Grace na may pamagat Above Earthly Kingdoms, February 21. Ating text po ay matatagpuan sa Matthew 5 verse 19. Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them the same shall be called great in the kingdom of heaven. So next slide po. The qualities which shine with greatest luster in the kingdoms of the world have no place in Christ's spiritual kingdom. So sabi dito, kung sino yung mga tao na mas gusto niya yung kaharian dito sa sanlibutan, ay wala siyang lugar doon sa
kaharian ng ating Panginoon. That which is highly exalted among men and brings exaltation to its possessor, such as caste, rank, position, or wealth, is not esteemed in the spiritual kingdom. The Lord says, "Them that honor me, I will honor." In Christ's kingdom, men are distinguished according to their piety. Walang halaga kung ano yung posisyon natin sa sanlibutan, man ay presidente or kung ano mang matataas na posisyon dito sa sanlibutan, kung hindi rin tayo naniniwala sa ating Panginoon at hindi tayo sumusunod sa kanyang kautusan. Kasi wala naman yan sa kayamanan, wala sa posisyon, wala sa rank natin dito sa sanlibutan, kundi ang ating pagsunod lamang sa kanyang kautusan, tayo ay ligtas. Kaya sabi dito, in Christ's kingdom, men are distinguished according to their piety. Tayo ay nadidistinguish sa pamamagitan ng ating mga bakit. Kingdom of heaven is of a higher order than any earthly kingdom. Whether we shall have a higher position or a lower position will not be determined by our rank, wealth, or education, but by the character of the obedience rendered to the word of God. Those who have been actuated by selfishness and human ambition, who have been striving to be greatest, who have been self-important, who have felt above confessing mistakes and errors, will have no place in the kingdom of God. So ang kaharian ng ating Panginoon doon sa langit is a higher order kaysa dito sa sanlibutang kaharian. Whether we have a higher position or a lower position, ay hindi yan ma-determine by our rank or wealth or education. Pero ano daw? But by the character of the obedience. So yun ang pinaka-importante sa atin. So gusto ng ating Panginoon na tayo ay sumunod sa kanyang kautusan at ang kanyang karakter ay ating makuha para tayo ay makapasok doon sa langit. Sabi dito, those who have been acquainted by selfishness and human ambition, at mas nagsastrive sila lalo para dito sa sanlibutan, at meron sa kanila yung self-important at mahirap sa kanila na i-confess yung kanilang mga kasalanan, kanilang mga kamalian na gawa, ay wala silang lugar doon sa kaharian ng langit. Dahil ang tagasunod ng ating Panginoon ay humble. Marunong siyang magpakumbaba. Marunong siyang tumanggap ng kamalian. At marunong din siyang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. So next slide po. Whether men will be honored as members of the royal family of God will be determined by the manner in which they bear the test and proving of God that is brought to bear upon them in this life. Those who have not been self-denying, who have not manifested sympathy for the woes of others, who have not cultivated precious attributes of love, who have not manifested forbearance and meekness in this life, will not be changed when Christ comes. So ito yung nakakatakot sa lahat, no? Na pagdating ng ating Panginoon ay hindi na mababago yung ating mga ugali. Tayo ay masama, mas magiging masama pa tayo. Kung tayo ay banal, mas magiging banal pa tayo. Kasi
na-determine tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-bear natin ng kanyang mga test at mga test at mga challenges na ating kinakaharap dito sa God. So, nasa atin lamang yon kung paano natin i-bear yung test na kanyang ibinibigay sa atin. Kasi tayo, na tagasunod ni Kristo, ay tinitest niya tayo para malaman niya kung hanggang saan tayo tatayo sa Kanya. Kung hanggang saan yung pananampalataya at tiwala natin sa Kanya. Diba tulad nung mga nakaraang devotional, yung test of loyalty, lahat tayo na tagasunod ng ating Panginoon ay kinakailangan na dumaan doon para malaman niya kung tayo ba talaga ay loyal sa Kanya. Kasi kung sino yung mga taong walang self-denial, hindi marunong mag-deny ng kanilang mga sarili, mga taong hindi marunong mag-isimpatya sa mga kasamahan niya or sa iba, at hindi niya na-cultivate yung precious attributes of love, at who have not manifested forbearance and meekness in this life will not be changed when Christ comes. So, hindi na talaga mababago yung mga ugali natin pagdating ng ating Panginoon. Huwag po nawa na mangyari sa ating. Ang palagi nating ipanalangin sa ating Panginoon na tayo ay dadatnan niyang banal. Hindi, palagi nating ipanalangin na pagdating ng ating Panginoon, tayo ay maliligtas at tayo ay mas magiging banal pa. Huwag po natin pangarapin na tayo ay maging banal. So, next slide po. The character which we now manifest is deciding our future destiny. The happiness of heaven will be found by conforming to the will of God. If men become members of the royal family in heaven, it will be because heaven has begun with them on earth. So yung character natin ngayon, yung character na pinapakita natin ngayon, ay yun yung mag-decide kung ano yung destiny natin sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi ang happiness doon sa langit ay makikita lamang kapag tayo ay mag-conform sa will ng ating Panginoon. Kapag tayo ay mag-submit sa kanyang will. At kapag tayo ay naging isang member ng royal family, it will be because heaven has begun with them on earth. So, kailangan dito sa sanlibutan, dito tayo magsisimula. Iisipin natin na ito yung langit. Kasi di ba sabi din ng ating Panginoon na ang ating tahanan ay gawin nating little heaven. So, ang ating kasiyahan ay makikita lamang natin kapag tayo ay nag-submit sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi di ba sa isang tahanan, kapag ikaw isang anak, hindi ka nag-submit sa kalooban ng iyong magulang, or hindi ka sumusunod sa iyong magulang, di ba ang bahay ay magulo? Ang bahay ay palaging maingay. So, ayaw ng Panginoon na ganun. Gusto niya na tayo ay mag-submit sa Kanya. Nakakatuwa pag ang isang bahay ay tahimik. Nakakatuwa pag ang isang bahay ay nakikita mo na ang kasama mo ay masaya. So, yun din ang gusto ng ating Panginoon na gawin natin para tayo ay magiging masaya. Dahil sa disobedience na ating ginagawa, tayo lang din ang gumagawa ng paraan para hindi tayo magiging masaya. Next slide po.
They have cherished the mind of Christ, and when the call comes, child, come up higher. The righteous will take every grace, every precious, and sanctified ability into the courts above, and exchange earth for heaven. God knows who are the loyal and true subjects of his kingdom on earth, and those who do his will upon earth as it is done in heaven will be made the members of the royal family above. So kung sino yung nag-cherish sa mga isipan nila na ang ating Panginoon ay darating dito sa sanlibutan at tayo ay kanyang tatawagin na child, come up higher. So napakagandang pakinggan na yun yung maririnig mo sa ating Panginoon. So nawa tayong lahat na tagasunod ng ating Panginoon na nakakaalam sa katotohanan ay isa tayo sa makarinig ng katagang ito, child, come up higher. Kasi ang banal will take every grace, every precious, sanctified ability into the courts of. Kasi sinong may gusto na manatili dito sa sanlibutan na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kadiliman. So, di ba, mas gusto natin doon sa langit kasi doon ay palaging masaya, wala nang problema, walang ibang iisipin, kundi ang pagsamba lamang sa ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon, alam niya kung sino yung loyal at totoo sa Kanya. At kung sino yung nagsasubmit sa Kanyang kalooban. So, nawa tayo na pagkasunod ng ating Panginoon, mas pipiliin natin ang buhay. Kasi inilagay niya sa harap natin ang kamatayan or buhay, at sabi niya sa atin, piliin natin yung buhay. Therefore, choose life. So yun yung gusto ng ating Panginoon. Ganyan niya tayong kamahal, despite sa ating mga kamalian na ginawa, despite sa mga kasalanan na nagawa natin, ay gugustuhin niya pa rin na tayo ay mailigtas. So, sa devotional natin, sa hapong ito, ay palagi nating pakatandaan na mas uunahin natin ang heavenly kingdom kaysa sa earthly kingdom. Seek ye first the kingdom of God, all these things shall be added unto you. Yun lamang po at magandang hapon sa ating lahat and happy Sabbath. Thank you po, Sister Sweet, sa inyo po pangunguna sa ating devotional na may pamagat na Above Earthly Kingdom. So, nakita po natin yung lesson na kakaiba nga po yung standard ng greatness ng langit dito sa lupa. Kasi dito sa lupa, ang tinitingnan is yung kapag yung tao ay may karangyaan, may wealth, may social status, may rank, may position, may ganon. Pero sa langit nga po, ito po ay walang value unless na it is yung kung wala pong obedience or kung ang tao po ay hindi po wala pong quality ng Christ-like character. So, isa pa po dong lesson natin ay yung character po natin talaga is nagde-determine ng ating destiny sa langit. Kung tayo ba po ay fit sa langit na bayan. And kaya nga po, ngayon pa lang na nasa lupa po tayo, dapat makultivate po natin yung mga characters or heavenly principles katulad po ng humility, yung love, yung meekness, sympathy, and self-denial. So, yun po yung ating lesson. At ngayon naman po ay
nais ko na pong invite yung mga kasamahan po natin dito sa Zoom na mag-share po ng kanilang insight. So, happy sundown mga kapatid. Ayan, so naririnig po ba ako, Sister Tricia? Opo. So, ah so gusto ko lang i-clarify yung ating pag-aaral kanina, no? Napakaganda po kasi na-reminds ulit tayo na kailangan yung pag-iisip pala talaga natin is above earthly kingdom. Kasi tayo, di ba, while we are young, is parang nag-prepare tayo for our future, di ba? We are struggling to study, then para maganda yung future natin, and then ang iniisip lang ng mundo kasi it's a temporary parang temporary lang na future, but hindi nila naisip kung ano yung totoong future na ninanais ng Panginoon para sa atin. Kasi napakadaming mga pakanaang kaaway. Binibigyan niya tayo ng opportunity na maangkin yung mga earthly things like mga wealth, social rank, education, position, power. Pero hindi kasi, parang mawala kasi sa ating isip yung ano yung ini-offer ng Panginoon sa atin. So, kaya kailangan talaga na ma-remind tayo every now and then ano yung totoo na ano yung tunay nating inihahanda while we are here in earth. So, yung sinabi kanina sa ating speaker na heaven begins now, it means pala ito yung napaka-powerful idea na kung saan tayo patutungo kasi we are preparing for the heavenly kingdom, di ba? So, our character, we need to develop now to prepare us for heaven. So, God does not change our character when Christ coming. And we need to carry with us the grace we have cultivate. So, while we have to cultivate it, we need to use the grace of God para ma-cultivate nga yung character niya sa atin. Kasi, our loyalty to Him, our motives, faithfulness, and humility, ito po yung the test sa ating buhay. So, those who choose Christ's Spirit now will naturally belong in His kingdom later. So, ito po yung napakaganda pong ating pag-aaral kasi nakasenter dito yung ano talaga yung ninanais natin bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Ano yung pinaka-source bakit tayo ano yung pinakadahilan bakit o ano yung pinakadahilan ng Panginoon bakit tayo nabubuhay sa mundo ito. So, the greatness in God's kingdom is moral and spiritual, not social or material. So, yun lamang po. Thank you po, Sister Daniela, sa inyo pong binahagi. Meron pa po nais tag. So, kung wala na po at naging malinaw na po yung ating pong pag-aaral, muli po salamat po kay Sister Sweet sa kanya pong pangunguna sa ating devotional and sa mga participants po natin and kay Sister Daniela sa kanya pong insight. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating pagtatapos at awitin po natin ang ating closing song at sunod po ng closing prayer ng ating pong speaker.
Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe na aming narinig sa buong araw na ito. Nawa ang mga mensahe na ito ay tumatak sa aming puso't isipan na maging gabay namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. At tulungan mo din po kami, Panginoon, na mapanagumpayan namin ang aming mga kahinaan at ang mga trials dito sa sanlibutan. At maraming salamat po sa mga biyaya na inyong pinagkaloob sa amin. Patawad sa aming mga kasalanang nagawa. Lama aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po muli, Sister Sweet, and sa mga nakasama po natin sa ating pong evening devotional program. At in-invite ko po kayo para po sa ating pong daily morning devotional. Sa ganap po yan na 5 a.m. and daily evening devotional po at 6 p.m. Yan lamang po at Happy New Week po sa lahat.